Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglabak-labak ata. Ito kabibig ha. Ewan ko kung ano ang iyong interpretasyon sa statement ni Congressman Polong Duterte. Kung galit ba si PRRD noong nachika na ibinenta ang bahay nila sa Davao. I don't know kung nabenta na ba, meron na bang nakabili kasi after few hours, hindi man lang nag-isang araw, natanggal na yung tarpaulin ba. Ngayon kabibig, nagsalita na si Pangulong Duterte at nakausap siya ni Congressman Pulong kasi si Congressman Pulong ay pumunta sa Dahig. Tapos ito ang good news kabibig. Naniniwala talaga ako no kapag mag-asawa sa hirap at sa ginhawa kung ano man ang mga nangyayaring problema sa inyong relationship, uuwi ka pa rin sa inyong asawa. Kasi balita ni Pulong, good news to, na kung for example, makakalaya si Pangulong Duterte or may magkaroon man ng interim release or makakalaya si Pangulong Duterte, nako, magsasama ulit or handang kupkupin or magsama ulit si Pangulong Duterte at ang kanyang asawa. The original asawa. Si Miss Elizabeth Zimmerman. Ay, nako. I smell something lovey-dovey. Di ba? So, even though sa nangyayari ng Pangulong Duterte ngayon, may happy ending pa rin. Sa nangyayari sa buhay ng Pangulong Duterte ngayon, nakikita nila ang strength ng bawat isa, ang pagmamahal, at yung pagbibigay kalinga, concern, caring, and love to each other. Okay, manood tayo ha sa interview ni Congressman Pulong tapos i-translate ko to into Tagalog para Bisaya kasi so i-translate ko into Tagalog para maintindihan ng ating mga friendster ng mga kabibig dyan na hindi makakaintindi ng Bisaya. Ito kabibig. Ito ay galing kay Alvin and Tourism. Salamat tayo kay Mr. Alvin and Tourism na nag-interview kay Congressman Paulo Duterte. Tarong ang iyang kwan. Sige pakatawa. Tarong ang iyang kwan. Sige pakatawa, sige joke sa mga apo, okay man siya. So, okay si Pangulong Duterte, palaging nagjo-joke sa kanyang mga apo, sa kay Congressman Pulong. Happy lang si Pangulong Duterte. Sir, kanusta siya, sir, na 1 week siya walay visit dito? Kasi na-fail daw niya, sir. Yung 1 week na visit nila na yung walang visit for 1 week, ano ba ang feelings ni Pangulong Duterte? Oo, di ba? May 1 week sila na hindi binisita si Pangulong Duterte. So, ano kaya ang feeling ni Pangulong Duterte? Let's go. Way gana kaon, maugya po ba sa gana kaon, pareha karon akong ginamasahe, sige kurok antiyan. Istorya po na akong mga security, usay di mo bangon, kapoy. Matod pa niya, mo doon ay kuan. Naanad na daw siya sa iyahang kahimtang nga ublo. Ito kabibig. Ang sagot ni Pulong is, walang ganang kumain. Wala siyang ganang kumain si Pangulong Duterte. Tama nga sinabi ni Bibi Sara, yung nakita ninyo si Pangulong Duterte dyan sa Manila, yon kapayat. Mas grabe yung pagpayat ni Pangulong Duterte ngayon, yung walang ganang kumain. At sabi naman ni Pulong, kanina dami na masahin niya si Pangulong Duterte, parang tawag dito, kumakalam ang sikmura. Yung parang, tawag dito, nikurog, it means parang shaking ang stomach ni Pangulong Duterte. So it means, gutom siya. Pero wala siyang ganang kumain. Tapos, kinausap din ni Pulong yung mga guards, kumusta si Pangulong Duterte. Sabi naman, sometimes lang babangon, sometimes kakain, sometimes parang walang gana talaga si Pangulong Duterte. Sa loob. Ublo. Mo na sulti ublo. Sir, na ba siya mga gusto ipahiwatig sa atong mga kababayan, sir, all over the world? Kuan lang, pasalamat gihapon siya sa suporta. Sige mo kung pangutan na, og na siya message kay tungod lagi pod ninyo. Salamat sa suporta, unya
ayaw na lang daw kay isang problemahan na lang daw inyong mga kaugalingon kay kung mao gyud daw ni ang destiny, mao gyud ni ang destiny. So ito ang Di ba question. na ako i-question? Sir, may mensahe ba si Pangulong Duterte para sa mamayang Pilipino? Sabi niya, ganun pa rin ang mensahe niya. Sabi niya na wag iproblemahin si Pangulong Duterte, ang problemahin niyo yung mga problema niyo sa buhay. Sabi din niya, kung ganito talaga yung destiny ko, parang in-embrace na ni Pangulong Duterte na ganito ang mangyayari sa buhay ko. Yes, Oh. of course. Yeah. Naabot na ba sa iya, sir? Ako siyang gipangutana po. Una, ako lang siyang likay-likay kay kabalo man ka sa nasulod, di ba? Medyo depressed. So ako siyang gipangutana nga og ibaligya ba tong balay sa among lula, sa dili daw to ibaligya, di sa musugot. Yan ako nang gidiretso nga imong balay diya sa Doña Luisa ibaligya ba ni tubag naman siya nganong nga baligya ba daw nga mo daw na yung pinakauna niyang balay unya si Hanilet naman daw kaugalingong balay dako daw. So ito nga bibig. So alam ba ni Pangulong Duterte na ibinenta na ang bahay niya sa Davao? So si Pulong hindi direktang tinanong si Pangulong Duterte. Yung parang may mga pasakali pa na, okay lang bang ibenta yung bahay ni Lola? Sabi naman ni Pangulong Duterte, hindi pwede. Bahay na ng Lola mo. Okay lang ba sa'yo na ibenta yung bahay mo sa Davao? Parang na-shock si Pangulong Duterte. Sabi niya, bakit ibebenta? Bahay ko yun sa Davao. Diba? So yun ang sabi ni Pangulong Duterte. Oto yan tubag. So di daw niya ipabaligya. Pero kung nabaligya na ni Hanilet, ako pong gipangutan na nga kung ang titulo ka kinsa, murag nisulti man to siya, kahanilet daw, murag ana. Wapo ko, way klaro po diyan tubag. So sabi ni Pulong what if kung naibenta na ni Hanilet? So sabi niya, tapos si Pulong nagtanong, kaninong titulo daw yung lupa at bahay? Sabi ni Pangulong Duterte, kay Hanilet. So parang hindi masyadong clear. Basta ang gusto lang ni Pangulong Duterte, wag ibenta ang bahay sa Davao. Bakit daw ibibenta? Naku po, yan na. Baligya na, may mabuhat. Kasi sa pagkakaroon, ang among inahan, si mama namo, ni sultig yun nga, og pohon, og kaluyan sa Ginoo makagawa siya, dito na siya papuyon sa balay namo. So ngayon kabibig, ang good news, wala nang magawa si na Pulong kung naibenta na ni Hanilet yung bahay, pero ang good news, sabi ng mama ni Pulong na si Ma'am Elizabeth na kung makalaya si Pangulong Duterte someday, doon na dadalhin si Pangulong Duterte sa bahay nila. Sa kanilang bahay, sa bahay ng mga Duterte. Doon dadalhin si Pangulong Duterte. And I'm sure aalagaan yan ni Ma'am Elizabeth. Diba? Napaka-sweet. Babalik talaga sa kung saan nagsimula, sa kung saan sino ang unang minahal. Grabe, no? Parang ang nangyayari ni Pangulong Duterte ngayon, parang it's a big realization sa kanilang pamilya. Okay. Daghanan naman may kaugalingong balay. May balay among amahan dito pwede nang puyo sa among balay. Sir, kay worried ba good ang buong Pilipinas o mostly support ni Tatay Digong na ang balay daw pero holds history na daw? Di ang kuan gid namo ana nastoryahan namo ni VP Inday o ni Mayor Baste na kanang balaya dili na siya actually na masulti nga kang sa among amahan. Ang tagiya na ang tiga Davao na kay nahimo na nilang atuhanan ng lugara. Sabi ni Pulong, marami kasing nagtanong, marami kasing worried na ibenta yung bahay, marami ang nalungkot. Sabi naman ni Pulong, actually, yung bahay na iyan ay hindi yung bahay ni Pangulong Duterte kasi bahay yan ng mga taga Davao kasi nakikita nyo naman, marami nang pumupunta doon. So, bali, yun ang iniisip nila. Hindi lang yung bahay ni Pangulong Duterte kundi bahay ng mga taga Davao. Ano ba yan? May nag-react ng mga bashers. Diba? Napakaswerte ng mga taga Davao, no? Kasi we have the opportunity to visit the house of Pangulong Duterte, which is sabi ni Pulong, hindi lang bahay yan ni Pangulong Duterte, kundi bahay ng mga Davaoenos. Uy, swerte ang mga Davaoenos. Congratulations. Parte kayo sa buhay ni Pangulong Duterte. Kasi ang bahay ni Pangulong Duterte sa Davao ay bahay nyo rin. Wow!
Fairness, ang galing, grabe. Sir, nahisigutan ba ninyo, sir, ni Ang uyab, PRRD? ana siya nga kuan daw. Mga uyab, mga Sa nobya. iya daw mga common law wife man yung Common sulti. wife. Katong kang Ma'am Jazz, ana siya nga wala man daw sila relasyon ni Ma'am Jazz kay Wala silang relasyon ni Ma'am Jazz. So, nasagot na ang lahat ng mga istorya kung may cavities ba, mga kabet-kabetis here and there. Walang relasyon si Pangulong Duterte at si Miss Jazz. So, clear na yan ha. Clear na yan. Huwag nang magpakalat ng mga issue. di man daw sila igagaw. Di mo sila igsuon, so wala daw sila relasyon. So sa Hindi na sila mag-cousin, hindi sila malayo kasi kaya walang relasyon. Diba? Sabi ni Pulong, nakakatawa sa Pangulong Duterte, bakit kami magkaroon ng relasyon? Kasi hindi naman kami magkadugo ni Jazz. So wala kaming relasyon. Ay, iba yung pitik ni Pangulong Duterte na para pigilan ang issue. Ikaw nang bahalang umintindi kung ano ang inyong pagkaintindi sa statement ni Pangulong Duterte. Sabi ni Pangulong Duterte, wala kaming relasyon ni Jazz. Paano naman kami magkarelasyon kung hindi naman kami magkadugo? Oh, di ba? Gets nyo na? nang uyab po daw niya katong sa nailhan ako nga 13 ka buok des Davao. Pangita na lang daw muglain kanang daghan daw credit card. Oh. Sabi ni Pangulong Duterte, yung mga kasintahan, mga love life ni Pangulong Duterte na 13 silang lahat na nasa Davao. Maghanap na lang kayo ng bagong nobyo na may maraming credit card. Grabe Pangulong Duterte. Mo na yung sulti. So doon sa bahin sa uyab sa common law wife unsa man. Sir, kanang mga tanan kung nahisigutan ba ninyo ang kanang developments sa case ni VP Inday? Ang Impeachment. nagsiguro sa pangutana kung si Inday nga gadto ba daw og Davao, ginasikaso ba daw pud ni Inday ang Davao. Ako ra pud ito ba nga nga si Inday gaulig Davao. Gatubang sa ni mga imbitasyon ang ginatubang mga tao. Mura to yung pangutanon sa nangutana sa kaso ni Inday. Kung unsa daw ay inyong na-experience now na more extended yung time diri sa Europe, sir? Sabi ni ng isa sa nag-interview, nagtanong ba si Pangulong Duterte tungkol sa impeachment ni VP Sara? Ang sagot naman ni Baste, oo, si Inday pupunta ng Davao, inasikaso ang Davao pag may mga engagements, meeting engagements, or mga oath-taking, pupunta naman si VP Sara. So, ina-assure ni Pangulong Duterte na hindi talaga iniiwan o iniwan ni VP Sara ang Davao City. Or niangay na mo karon sa Europe, sir? Mura na gani, memorize na gani ako mga dalan diri. Oh. Di ta kay tugnaw, sir. Init oy. Init gani kay sir. Lagi paningot pugog masahe niya. Ah, Okay, medyo init na pud sa sulod. how's his health, sir? Mo to payat na kaayo. Pero tarong pa mahinoon ng panghuna-huna. Pero sir, wala yung aircon ka, sir. Kato among kung asa may gamiting electric fan naman na. Pero mabrihan man hinoon ang kuan. So, ang tanong nag-interview kung kumusta ang health ni Pang Duterte. Payat. Pumayat si Pang Duterte. Tapos ang tanong kung may aircon ba, sabi naman yung area kung saan sila nami-meeting ay may electric fan. Ng bintana. Kasi pa na pa may question, ma'am. Kasi na kung ano lang ko, last message nimo sa mga kababayan nato. Like I said, sa akong mga kapwa Pilipino, salamat sa inyong suporta sa akong amahan o sa akong igsuon nga si VP Inday ug sa among pamilya. Salamat kaayo. Matudto pa ni Papa nga iyang message. Kalimti na lang daw siya, siguraduhan na lang daw inyong mga kaugalingon. Salamat. Salamat, sir. Wala, grabe. Alam mo ba kung ano ang message ni Pang Duterte? Kalimutan nyo na ako. Isipin nyo ang mga pamilya nyo. Yan ang last message ni Pangulong Duterte. Kalimutan nyo na ako. Okay lang ako dito. Unahin nyo ang pamilya nyo. Kung may problema kayo sa pamilya nyo, unahin nyo. Huwag nyo akong unahin. Kalimutan nyo na ako. So yun kabibig ang interview ni Pulong Duterte na kung saan nag-share si Pulong Duterte sa kung ano ang mga mensahe ni Pangulong Duterte
para sa ating lahat. Ito ay galing kay Mr. Alvin and Tourism, mga kabibig. If you want to follow, puntahan nyo na po ang Facebook fan page, Alvin and Tourism, mga kabibig. So, yun mga kabibig, maraming mga revelasyon na kinig natin na na-shock si Pangulong Duterte, ayaw niyang ibenta ang bahay niya sa Davao. Tapos sabi ni Kong Pulong, ang bahay ni Pangulong Duterte sa Davao ay bahay ng mga Davaoenos. Kasi maraming mga Davaoenos pupunta doon. So naging bahay na ng mga Davaoenos. So ayaw ibenta ni Pangulong Duterte ang bahay niya sa Davao. Tapos sabi ni Pangulong Duterte na yung 13 niyang mga jowa dyan, maghanap na lang kayo ng iba. May maraming credit cards. Tapos wala silang relasyon ni Jazz. Ang sabi ni Pangulong Duterte, paano kami magkarelasyon? Hindi naman kami magkadugo. Diba? Yun mga kabibig. At ito ang good news. Kung sakaling makalaya si Pangulong Duterte with the grace of our God, uuwi siya sa bahay ng mga Duterte. Kapiling si Ma'am Elizabeth Zimmerman. Kuha niyo na? Okay? Gets nyo na? Hindi uuwi si Pangulong Duterte kay Hanalet, kundi uuwi siya sa bahay ni Ma'am Elizabeth, ang unang asawa ni Pangulong Duterte. Yun po mga kabibig, ang ating Ladies Lebek Club for today. Ano ang iyong opinion hinggil dito? Ano ang iyong reaction sa mga latest na pasabog ni Kong Pulong na pumayat si Pangulong Duterte? Walang ganang kumain. Ngayon nga, yung pagmasahe ni Pulong kay Pangulong Duterte, kumakalam ang sikmura. At ang huling mensahe ni Pangulong Duterte, kalimutan nyo na ako, unahin ninyo ang pamilya nyo. So yun ang kabibig ang ating latest libak-libak for the day, parang nakakasakit. So, ganun talaga. Pangulong Duterte already embrace and accept his destiny. Dapat talaga pagdaanan niya to. At on the brighter side mga kabibig, no, gumaganda ang relasyon ng pamilyang Duterte. Kahit may mga intriga, mga chismis, ganito, ganyan, pero they're holding hand each other stronger mga kabibig. At mas maganda, mas every now and then, they're communicating to each other. Mas close sila ngayon. At happy ako sa sinabi ni Pulong na iuuwi nila ang tatay nila sa nanay nila. At handa ang nanay nila para yakapin, arugaan si Pangulong Duterte. Yun na kabibig. Bye everyone. See you next time.